Ito ang mga nangyari sa nakaraang episode. Pumasok sila sa isang dungeon na may mga malalaking estatwa na nakapaligid. Nang makapasok sila sa loob, biglang nagsara ang malaking pintuan. Isa sa kanilang kasamahan ay nagpanik at pilit na binubuksan ang pintuan. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang malaking estatwa na nakatindig sa may pintuan biglang kumilos at nahiwa ang katawan ng kanilang kasamahan. Ang malaking estatwa na nakaupo sa gitna gumalaw ang mga mata at tumira ito ng isang malaking laser sa kanila. May hindi din nakaligtas sa kanila. Sa kasalukuyang pangyayari sa loob ng dungeon, nabalot ng takot ang kanilang grupo at hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Nasabi pa ng kanilang kasamahan kung hindi nabantayan ni Jinwoo na aatake ang malaking estatwa, patay sana silang lahat. Napansin ni Jinwoo na naputol pala ang kaliwang braso ni Mr. Song. Gusto sanang ipahil ang kanyang mga braso ni Juhee pero hindi kinaya niya ang pressure kahit pa siya ay nabibilang sa B-rank healer. Nasabi pa ni Mr. Song na baka ang estatwa ay nabibilang sa A-rank or sa S-rank. May isa na naman silang kasamahan ang hindi makatiis at hindi gustong mamatay sa loob. Gusto na niyang makalabas ng buhay at sinubukan niyang gamitin ang kanyang magical power para bumilis ang kanyang kilos. At nang sinimulan niyang tumakbo papunta sa malaking pintuan, akala niya na hindi siya matatamaan ng pag-atake ng estatwa dahil malaki ang kanyang tiwala sa kanyang bilis. Sa kasamaang palad, umatake ang estatwa gamit ulit ang mga mata niya at napulbos ang kanyang katawan sa lakas ng pagtira. Sa lakas ng kapangyarihan ng estatwa, kaya silang patayin ng walang kahirap-hirap. Nagtataka si Jinwoo kung bakit hindi umaatake ang estatwa. Biglang naitanong ni Jinwoo ang patungkol sa mga commandments na nabasa ni Mr. Song. Ang first commandment daw is to revere God, ibig sabihin ay pinararangalan mo siya, ipinapahayag ang iyong pasasalamat sa kanya at sinusunod ang kanyang mga utos. Nasabi ni Jinwoo na ang mismong dungeon ay may sariling patakaran. Tumayo si Jinwoo at tiningnan niya ang mga mata ng estatwa. Umilaw ito at mukhang aatakihin siya nito pero biglang yumuko siya at huminto naman ito. Sinabihan ni Jinwoo ang kanyang mga kasamahan na iyuko ang kanilang mga ulo paharap sa estatwa. Naitanong ng mga kasamahan niya kung bakit sila yuyuko, ang sabi naman ni Jinwoo, basta nakayuko lang ang mga ulo niyo, hindi ito aatake. Ginawa na nila ang pagyuko ng kanilang mga ulo at yun na nga, ang mga mata ng estatwa ay hindi na umiilaw. Pero biglang ngumiti ang estatwa matapos silang yumuko sa kanyang harapan. Tumayo ang isang kasama nila at sabi pa nga niya na hindi na umaatake ang estatwa. Nagsitayuan na sila at akala nila na ligtas na sila sa mga pag-atake ng estatwa. Pero si Jinwoo ay hindi pa din kampante. Pilit pa ding iniintindi ni Jinwoo ang mga galawan ng estatwa kung ano talaga ang layunin nito. Sa hindi inaasahan ng lahat, biglang tumayo ang malaking estatwa at nakangiti ito. Nasabi ni Jinwoo na sundin ang pangalawang commandment at ito ay purihin ang estatwa or praise the God. Hindi nila alam kung paano gagawin ang pagpuri sa isang Diyos. Pero may nag-volunteer na gawin ang pagpuri, susubukan niya daw na gawin ito. Pinag-aaralan daw niya ang ethnology. Lumapit siya sa estatwa at lumuhod, ito ang kanyang binibigkas, O God, our great ruler who brings order to the world. Habang nagdadasal ang kanilang kasama, hindi pa din huminto ang estatwa sa paglakad papunta sa kanya. Bigla itong huminto sa kanyang harapan. Patuloy pa din ang pagdadasal ng lalaki pero itinaas ang paa ng estatwa at inapakan siya nito. Sa kasamaang palad, napisat ang lalaki sa laki ba naman ng paa ng estatwa. Nagsitakbuhan sila dahil hindi pa din tumitigil sa paglalakad ang malaking estatwa papunta sa kanila. Habang tumatakbo sila, ang isang kasama nila ay naisip ang kanyang pamilya at maliit pa ang kanyang anak. Nasabi niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng mamatay ng ganito, nag-aantay ang kanyang pamilya. Pumunta siya sa isang estatwa na nakatayo sa gilid na akala niya ay ligtas siya. Pero sa kasamaang palad, nahiwa sa kalahati ang buong katawan niya. Habang tumatakbo si Jinwoo, pilit niyang hinahanapan ng paraan para makaligtas. Tinitignan niya isa-isa ang mga estatwa na nakatayo sa gilid. May mga dalang sandata at instrumento ito. At yun na nga, nakuha na niya. Sinabihan niya ang kaniyang mga kasama na tumakbo sa mga estatwa na may dalang instrumento. Nagsilapitan sila sa mga estatwang may dalang instrumento at nakaligtas sila sa pag-atake pansamantala.
Sina Jinwoo at Juhee ay magkasama sa iisang estatwa na may instrumento. Hindi ito tumugtog dahil dalawa silang nakatayo. At dahil isa lang ang taong pwedeng tumayo malapit sa estatwa, sinakripisyo ni Jinwoo ang kanyang sarili para iligtas si Juhee. Naghanap si Jinwoo ng ibang estatwa at hinabol siya ng malaking estatwa. May nahanap na siyang estatwang may dalang instrumento, pero muntikan na siyang maapakan sa estatwang humahabol sa kaniya. Tumilapon siya at napalapit sa estatwang may dalang sandata. Sa kasamaang palad, tinamaan siya nito. Pero hindi pa din sumusuko si Jinwoo, gumagapang siya para malapitan niya ang estatwang may dalang instrumento. Malapit na sana siyang maapakan ng malaking paa ng estatwa. Mabuti na lang at naabutan niya ang estatwang may dalang instrumento at huminto na sa pag-atake ang Panginoon ng mga estatwa at umupo ulit ito. Lumapit si Juhee kay Jinwoo at laking gulat nito na ang kanyang isang paa ay naputol sa pangyayaring yon. Pilit na ginagamit ni Juhee ang kanyang magic heel sa paa ni Jinwoo pero hindi kinaya ni Juhee ang pressure at sumuka ito ng dugo. May biglang lumabas na altar sa gitna at ito ay para sa pag-aalay ng kayamanan at sa sacrifices sa Diyos. Ang ikatlong commandment ay ang pagpapatunay ng iyong pananampalataya sa Diyos. Nagsipasukan sila sa loob ng bilog na malapit sa altar at may apoy na lumalabas sa bawat taong lumalapit sa altar. Nasabi pa ni Mr. Song, umaabot ng 7 araw para tuluyang lumaki ang gate at magsipasukan ang mga magic beasts pati na rin ang mga malalaking estatwa sa totoong mundo. Nakapasok na sila sa loob ng bilog at malapit sa altar, biglang umilaw ang mga apoy na kulay blue at bumukas ang pintuan. Biglang nagsigalawan ang mga malalaking estatwa na may dalang mga sandata at lumalapit ito sa kanila. Nasabi ni Jinwoo, hindi gagalaw ang mga estatwa pag lagi mo silang tinitignan. Ang isang babae na kasama nila ay hindi nakapagpigil dahil sa takot at tumakbo ito papalabas sa pintuan ng walang nangyari. Sumunod ang isang lalaki at lumabas sa pintuan. Ang paliwanag ni Jinwoo, ang mga asul na apoy ay isang pag nawala ang lahat sila ay makakaligtas. Nasabi ng kanilang captain na hindi niya inaasahan na ang pinakamahinang hunter ay siya mismong nagligtas sa kanila sa kapahamakan. Si Jinwoo mismo ang tanging dahilan kung bakit sila nabubuhay. 3 na lang silang natitira sa loob ng altar. Ang kanilang captain ay nagboluntaryong maiwan at lumabas sina Jinwoo at Juhee. Hindi magsasara ang pintuan ng tuluyan pag may isang maiwan sa altar. Ipinagkatiwala kay Juhee si Jinwoo sa paglabas sa dungeon pero bumigay ang kanyang mga paa dahil nasobrahan sa paggamit niya ng magic heel. Nakapagdesisyon si Jinwoo na magpaiwan sa loob at sina Mr. Song at Johee na ang lalabas sa dungeon. Kinarga na ni Mr. Song si Juhee nang walang malay sa dungeon at naiwan si Jinwoo habang ang mga estatwa ay malapit na sa kanya. Inihanda na ni Jinwoo ang kanyang sarili sa kamatayan. Pero hindi sumusuko si Jinwoo, pilit pa din niyang kalabanin ang mga estatwa at least may madadali siyang isa sa kanila. Inatake na siya ng mga estatwa. Sa ikatlong pag-atake ng estatwa sa kanya, naputol ang kanyang braso. Hindi pa din tumitigil sa pag-atake ang mga estatwa at tumusok ang malaking espada sa balikat niya. Nasabi din niya na may pamilya ding naghihintay sa kanya. Naitanong niya sa kanyang sarili kung tama bang siya lang dapat mag-isa ang mamatay. Bumagsak siya sa ibabaw ng altar na puno ng dugo at titirahin gamit ang malaking espada ng estatwa. Abangan niyo sa susunod na episode kung ano ang mangyayari kay Jinwoo sa kanyang pagsasakripisyo niya para mailigtas ang kaniyang mga kasamahan sa kamatayan. Muli akong magpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. At kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag niyong kalimutan na i-like ito at mag-subscribe na din sa mga bago sa aking channel.